nang sabihin ni Ricardo Laksamana na ang buong proyektong ito ay matatapos sa kalahati ng oras kung ang anak ko ang humahawak nito. Tumahimik ang buong conference room sa Makati na para bang dinig ko na ang pintig ng pulso sa aking mga ngipin. Nakaupo ako sa dulo ng mahabang narratable. Ang nag-iisang babae sa operations side ng board meeting at lahat ng ulo ay pasimpleng lumingon sa akin. Umakto silang parang wala lang iyon, parang isang neutral na komento. Pero hindi, isa itong sinadyang patama na may perpektong asinta. Si Don Elias Mercado, ang tagapagtatag ng Summit Horizons, ay sumandal sa kanyang upuan nang hindi kumukurap. Ang mga miyembro ng board ay naghintay sa kanya tulad ng paghihintay ng mga tao sa hatol ng hukom, ngunit nanatili siyang tahimik. Pinagdaop ni Ricardo ang kanyang mga kamay. Ang mga mata ay nakatitig sa akin. Naiintindihan ni Conrad ang bilis na kailangan ng ating mga kliyente, patuloy niya. Ang pamamaraan naman ni Isabel ay masyadong metikuloso. Binagalan niya ang pagbigkas sa huling salita, na para bang ito ay isang kapintasan. Si Conrad Laksamana ay nakaupo 2 upuan ang layo, nakabarong na gawa ng sikat na designer, may ensayadong panga at ngiting puno ng yabang na makikita lang sa taong hindi pa nakaranas maghirap para makuha ang gusto. Nang magtagpo ang aming mga mata, nagtaas siya ng kilay na parang inaasahan na niyang aalis ako. Matagal ko nang nararamdaman ang bigat ng resignation letter sa loob ng aking notebook bago ko pa man ito hawakan. Inimprenta ko ito kagabi. Hindi dahil gusto kong sumuko, kundi dahil naiintindihan ko ang lupang tinatayuan ko. Ilang linggo nang nagpaplano si Ricardo. Ang panghuhusga sa kanyang boses ang kumpirmasyon. Dahan-dahan akong tumayo. Kung gusto ninyong ang anak niyo ang humawak nito, sabi ko, pinapanatiling matatag ang aking tono. Inilapag ko ang nakatuping papel sa mesa. Ang ngiti ni Conrad ay lumawak, matalim at matagumpay. Sa wakas, nagsalita si Don Elias. Sige, sabi niya, ang boses ay malamig at hindi mabasa. Ibigay ang proyekto sa kanyang anak. Bumuntong hininga si Ricardo na parang nanalo sa loto. Umayos ng upo si Conrad. Pagkatapos ay lumingon sa akin si Don Elias. Isabel, sabi niya, magkita tayo sa opisina ko sa loob ng 10 minuto. Dalhin mo ang resignation letter na yan. Ang tono niya ay walang galit. Wala ring awa. Wala itong ipinapakita kahit ano. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, mas nakakatakot iyon. Lumabas ako ng boardroom bitbit ang sulat at ang nakakapangilabot na katiyakan na kung anuman ang naghihintay sa likod ng pinto ni Don Elias Mercado ay magbabago ng higit pa sa titulo ng aking trabaho. Nang una akong lumuwas ng Maynila 10 taon na ang nakakaraan. Hindi ko inakalang nahahantong ako sa mga boardroom kung saan ang ambisyon ng iba ang magdidikta sa halaga ng aking trabaho. Dumating ako bitbit ang isang maleta, isang lumang laptop, at ang matigas na paniniwala na kung magsisikap ako ng husto, makakapagpatayo ako ng buhay na panatag. Ang Summit Horizons ay dapat sanang bahagi ng katatagang iyon. Noong mga unang taon ko, halos hindi ako pinapansin ni Ricardo Laksamana. Kung makasalubong ko siya sa hallway, isang tipid na tango lang ang binibigay niya at tuloy-tuloy na sa paglakad. Noon, mas madaling tiisin ang kanyang kawalan ng pakialam kaysa sa sumunod na nangyari. Isabel, alam mo palagi kung aling sunog ang uunahing patayin, sabi sa akin noon ng dati kong direktor na si Lacey Monroe, at alam kong totoo ang sinabi niya. Noong pandemya, nang bumigay ang lahat ng sistema, gumugol ako ng laban-ati na oras bawat araw sa pagtatahi ng mga workflow para panatilihing buhay ang 2 kontratang muntik ng bumagsak. Tinawag akong sandigan ni Lacey. Tinawag naman itong swerte ni Ricardo. Iyon ang unang pagkakataon na napagtanto kong magkaibang realidad ang ginagalawan namin. Pumasok si Conrad sa kumpanya hindi nagtagal. Ipinakilala siya ni Ricardo sa isang staff meeting habang nakahawak sa balikat nito ng may pagmamalaki. Bagong mata, sabi niya. Nakatingin ng diretso sa akin na parang ang kabataan lang ang makakapagpalit sa karanasan.
Kinamayan ako ni Conrad gamit ang praktisadong ngiti. Nabalitaan kong ang trabaho mo sa operations ay steady, sabi niya, at ang paghinto bago ang huling salita ay nagsabi ng lahat. Hindi nagtagal, nagsimula ang mga banayad na pagbabago. Isang pulong na dapat kasama ako ay biglang hindi na raw kailangan ng operations. Ang ulat na isinulat ko ay bumalik na may mga binagong section para tanggalin ang pangalan ko. Ang datos na na-verify ko ay binago bago makarating sa board. Pinapalambot ang mga pagkakamali ni Conrad at binubura ang mga inayos ko. Nang banggitin ko ito sa aking team, ibinaba ni Jake ang kanyang boses. Nakikita namin, Isabel. Hindi lang kami makapalag. Alam mo naman kung paano magtrabaho si Ricardo. Alam ko at naramdaman ko ang pagtagilid ng lupa sa ilalim ko bago pa man ako tuluyang itulak palabas ni Ricardo. Ang tanging hindi ko alam noon ay kung kailan niya napagdesisyonan na ang pagtanggal sa akin ay sulit kahit maisugal ang buong kumpanya. Pumasok si Conrad Laksamana sa Summit Horizons na parang ang gusali ay idinisenyo para sa kanya. Mayroon siyang makinis na ngiti ng isang taong hindi pa nakarinig ng salitang hindi, diploma galing sa mamahaling universidad, at apelyidong nagbubukas ng pinto ng mas mabilis kaysa sa anumang resume. Ang kamay niya ay matatag, sanay, at walang laman. Inaasahan kong matuto mula sa iyo. Sabi niya sa akin noong unang linggo niya. Ang paraan ng pagkakasabi niya ay nagpapalinaw na ang pagkatuto ay opsyonal lang. Nagsimula ng tahimik ang pagbabago. Isang ulat na tinapos ko ang bumalik, na may mga sulat ni Conrad sa gilid, pinaiksi lang ang mga salita. Sabi niya, kahit na ang mga rebisyon niya ay nagdulot ng mga pagkakamali na kailangan kong ayusin. Sa isang team meeting, iprinisinta ko ang na-update na workflow. Sumingit si Conrad bago pa ako matapos. Actually, naipaliwanag ko na ito sa team noong Lunes. Anunsyo niya. Napatingin ang lahat sa akin. Bubuksan na sana ni Jake ang bibig para itama siya. Pero umiling ako. Hindi sulit na ipahiya siya sa harap ng lahat. Hindi pa ngayon. Ilang araw ang lumipas, nilapitan ako ng isa sa aking mga analyst, si Mariah, sa labas ng pantry. Hinila kami ni Conrad sa gilid. Bulong niya. Sabi niya, kailangan ng kumpanya ng mas sariwang pag-iisip. Sabi niya, matatag ka pero makaluma. Naramdaman ko ang hapdi sa lalamunan ko, pero pinanatili kong kalmado ang boses ko. Salamat sa pagsasabi sa akin. Habang lalong nanggigipit si Conrad, lalo namang pinupuri ni Ricardo. Nakikita niya ang hinaharap. Sabi ni Ricardo sa isang pulong, hindi tayo pwedeng kumapit sa mga laos na pamamaraan. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang ulitin ang eksaktong mga parirala ni Ricardo. Modernisasyon, bagong enerhiya ng pamumuno, pagtanggal sa mga pabigat, ang kanilang mga mata ay napapadako sa akin. Sa bawat pagkakataon, sinimulan kong idokumento ang lahat. Mga email, timestamp, mga pagkakaiba, mga usapan, hindi ko alam kung ano ang kakailanganin ko sa huli. Basta alam ko lang na ang lupa ay gumuguho ng mas mabilis kaysa sa kaya kong hawakan. Hindi na ako tinatrato ni Ricardo bilang empleyado. Tinatrato niya ako bilang hadlang. At kailangan kong maunawaan kung bakit siya nakaramdam ng banta na sapat para baguhin ang kwento ng kumpanya. Ang unang performance update ni Ricardo ay dumating sa inbox ko noong Huwebes ng umaga. Ang subject line ay neutral, ngunit ang nilalaman ay hindi. Ang pangalan ko ay lumabas lamang ng isang beses, nakasiksik sa isang maliit na bullet point sa ibaba ng pahina. Operational support provided as needed. Tinitigan ko ito ng matagal bago ipinasa sa aking team. Agad na sumagot si Jake. Nasaan ang risk mitigation metrics at ang pagsagip sa 2 kontrata? Nag-type ako pabalik. Tanungin mo si Ricardo. Alam kong hindi niya gagawin. Sa sumunod na leadership meeting, ipinakita ni Ricardo ang na-update na ulat sa screen. Tulad ng nakikita ninyo, sabi niya, tinatapik ang slide. Ang mga inefficiencies sa proseso ay nagmumula sa mga workflow na luma na. Ang mga pamamaraan ni Isabel ay gumana ilang taon na ang nakalipas.
Ngunit ang dami ng trabaho ngayon ay nangangailangan ng ibang diskarte. Nanatili ang tingin ko sa mesa. Ang workflow na luma na ay code para sa anumang bagay na binuo ko. Sumandal si Conrad nang may peking kababaang loob. Sinusubukan ko ang isang bagong pipeline. Sa sapat na suporta, mababawasan natin ng ilang linggo ang delivery. Tumango ang isa sa mga miyembro ng board, si Helen Rodas. Bilis ang mahalaga ngayon. Nagsalita ako ng mahina, ngunit matatag. Ang bilis na walang katumpakan ay naglalagay sa atin sa panganib. Ang ilang hakbang na tinanggal ni Conrad ay kinakailangan sa kontrata ng kliyente. Humigpit ang ngiti ni Ricardo. Maaaring pag-usapan muli ang mga kontrata. Maaari, sabi ko. Ngunit hindi nang walang pagsisiwalat ng mga pagbabago sa operasyon. Sandaling napigil ang hininga ng buong kwarto. Pagkatapos ay sumingit ang isa pang miyembro ng board. Inuulit ang naunang sinabi ni Ricardo. Kailangan natin ng modernisasyon, hindi paglaban. Ayun na, ang echo na kinatatakutan ko. Ang mga salita ay hindi umaabot ng ganito kalayo, maliban kung ito ay itinanim. Sa kabila ng lahat, nakaupo si Don Elias Mercado sa kabisera ng mesa, nakadaop ang mga kamay. Hindi mabasa ang ekspresyon, hindi siya sumang-ayon o tumutol. Nanood lang siya. Sa pagtatapos ng pulong, malinaw na ang pinsala. Hindi lang narinig ng board si Ricardo. Naniwala sila sa kanya at ang pananahimik ni Don Elias ay nangangahulugang nakita niya mismo ang nangyayari, ngunit piniling huwag pang makialam. Lumabas ako ng kwarto na nag-iisip kung ano ang layunin ng katahimikan na iyon at bakit gusto niyang makita kung hanggang saan aabot si Ricardo. Bukas na ang pinto ng opisina ni Don Elias Mercado nang lumapit ako, hawak ang resignation letter. Hindi siya sumenyas na maupo ako. Tumingin lang siya sa akin na may ekspresyong imposibleng basahin. Isara mo ang pinto, Isabel. Ginawa ko. Ang mga palad ko ay namamawis. Ang sulat ay mainit mula sa higpit ng hawak ko. Tumango siya rito. Dala mo na iyan kaninang umaga pa? Bakit? Ang boses niya ay pantay, hindi nanunumbat, halos mausisa. Sinalubong ko ang kanyang mga mata. Ilang buwan nang nililinis ni Ricardo ang daan para kay Conrad. Ang araw na ito ay hindi biglaan. At kung mananatili akong tahimik, ako ang magiging dahilan na kailangan nila para sirain ang proyekto. Pinag-aralan ako ni Don Elias ng maigi. Ano sa tingin mo ang hindi kayang hawakan ni Conrad? Hindi ko pinalambot ang katotohanan. Ang mga dependencies, ang mga layer ng kontrata, ang mga istruktura ng panganib na nakipag-negotiate ako noong pandemya. May mga workflow na may saysay lang dahil binuo ang mga ito batay sa prioridad ng kliyente. Tanggalin mo ang maling parte at guguho ang lahat. Bumuntong hininga siya ng dahan-dahan. Hinihinala ko na nga, hinihinala ang ano. Tumalon ang pulso ko na si Ricardo ay nagpapalsipika ng data ng progreso. Sabi niya, tinatakpan ang mga pagkakamali ni Conrad. Nagpapakita ng mga piling sukatan. Tinapik niya ang kanyang mesa. Hindi tugma ang mga numero. Ngunit kailangan ko ng kumpirmasyon. Pinigil ko ang hininga ko. At ngayon meron ka na nito. Sabi niya, tumatango. Tumatalim ang mga mata. Meron na. Sa loob ng mahabang sandali. Wala siyang sinabi. Pagkatapos ay nagbukas siya ng drawer at nag-slide ng isang business card papunta sa akin. Amihan Analytics. Isa sila sa aming pinakamahalagang kasosyo. Kumunot ang noo ko. Gusto niyo akong magtrabaho sa kanila? Gusto kita kung saan hindi ka kayang manipulahin ni Ricardo o ang resulta, sabi niya. Kung magre-resign ka, tatanggapin ko ito, ngunit ang trabaho mo ay masyadong mahalaga para ilibing sa ilalim ng kanyang politika. Mas mabigat ang card kaysa sa papel. Ang desisyon ni Don Elias ay hindi pagpapaalis. Ito ay isang tira sa isang chessboard na hindi ko namalayan na pareho kaming nakatayo at kailangan kong maunawaan kung bakit gusto niya ako sa labas ng kumpanya bago tumama ang mga kahihinatnan. Tinanggap ako ng Amihan Analytics nang may magalang na mga ngiti at isang tumpok ng mga dokumento na mas mataas pa sa braso ko.
Ang aking panandaliang kontrata ay nakabalangkas bilang isang neutral operational review. Ngunit ang paraan ng pagtingin sa akin ng kanilang direktor, si Dana Reyes, ay nagsabi ng ibang kwento. Nagpapasalamat kami sa pagtulong mo. Sabi ni Dana, iniaabot sa akin ang unang binder. Ang mga ulat ng Summit Horizons ay hindi tugma sa aming mga projection sa loob ng ilang buwan. Sabi ni Don Elias, ikaw lang ang taong makakapaglinaw sa mga puwang. Ikaw lang, humigpit ang dibdib ko sa mga salitang iyon. Umupo ako sa isang maliit na mesa, malapit sa opisina ni Dana at binuksan ang pinakaunang file. Ang unang pahina ay nagpakita ng timeline. Nakilala ko ang orihinal kong workflow mula sa Summit, ngunit ang mga sumunod na pahina ay mali. Tinanggal ang mga hakbang, pinalitan ang pangalan ng mga milestone, pinakinis ang mga numero sa mga pattern na kahina-hinalang perpekto. Minarkahan ko ang isang linya at tinawag si Dana. Saan galing ito? Pinadala ni Ricardo. Sabi niya, inaprubahan daw ng operations team ang mga pagsasaayos. Pinanatili ko ang tatag ng boses ko. Hindi ko kailanman inaprubahan ang alinman dito. Kumunot ang noo niya. Kung gayon, bakit sinasabi ng ulat niya na ikaw ang nag-streamline ng mga prosesong ito? Dahil kailangan niyang magmukhang gumagawa ng himala si Conrad. Pero hindi ko pa iyon sinabi. Makalipas ang 2 oras, bumalik si Dana na may dalang isa pang file. Isabel, tingnan mo ang mga data log na ito. Hindi tugma sa orihinal mong dependencies. Tama siya. Hindi talaga. Ang mga log na may timestamp bilang efficiency breakthroughs ni Conrad ay kapareho ng mga risk draft na isinulat ko. Ilang buwan na ang nakakaraan mga draft na hindi ko kailanman inilabas. Tinawagan ko si Jake sa Summit Horizons. Na-access ba ni Ricardo ang mga naka-archive kong file? Nag-alinlangan siya. Isabel. Humingi siya ng credential overrides. Sabi niya, para daw sa board audit. Akala ko okay lang. Pero sinabi ko ng mahina, kahit hindi naman. Nang ibaba ko ang telepono, nanginginig ang mga kamay ko. Ang mga dokumento ng amihan ay hindi nagpapakita ng hindi pagkakaunawaan. Nagpapakita ito ng isang pattern. Hindi lang binago ni Ricardo ang mga ulat, muli niyang isinulat ang katotohanan. Tinatago ang isang bagay na mas malalim. At kung anuman ang itinatago niya, ay sapat na mapanganib para ipagsapalaran ang pagiging matatag ng kumpanyang sinasabi niyang pinoprotektahan niya. Sa 3 araw sa amihan, ang mga file ay tumigil sa pagbulong at nagsimulang sumigaw. Bawat dokumentong binuksan ko ay tumuturo sa iisang arkitekto, si Ricardo Laksamana. Inilatag ko ang 3 ulat ng magkakatabi sa mesa. Nakatayo si Dana sa likuran ko habang tinutuntun ko ang isang linya gamit ang aking daliri. Ang projection na ito, sabi ko, ay nakabatay sa sinasabing pinahusay na throughput ni Conrad. Lumapit si Dana. Pero ang log na ito, tinapik niya ang pangalawang pahina, ay nagpapakita ng orihinal na error streak. Nagpapakita ito ng error streak mo. Itinama ko siya. Ito ang aking preliminary draft. Kinopya ito ni Conrad at pinalitan ang mga timestamp. Napasinghap siya. Ilan? Sapat para magmukhang henyo ang isang palpak. Ang susunod na file ay mas malala. Naglalaman ito ng mga reallocation ng budget na hindi ko kailanman pinahintulutan. 10,000 ang inilipat sa pilot project ni Conrad. Binuklat ko ang huling pahina. Dito, sabi ko, isinulat niya na ang natipid ay galing sa departamento ko. Imposible iyon. Bumaba ang boses ni Dana. Isabel, sinadya ito. Tumango ako. Pinalaki niya ang performance metrics ni Conrad at inilibing ang bawat pagkakamali sa ilalim ng pangalan ko. At inaprubahan ni Ricardo ang lahat ng ito. Lumabas si Dana sa kwarto at bumalik kasama ang compliance lead. Isabel, na-flag ng sistema ni Marcos ang mga hindi pagkakapare-pareho, sabi ni Marcos. Ang mga natuklasan mo ay nag-trigger ng automatic audit. Hindi ako nagdiwang. Hindi ako nagmayabang. Inabot ko lang sa kanya ang folder.
Ito ang mga discrepancies. Gamitin niyo kung paano hinihingi ng protocol. Sinuri niya ang mga pahina at napahold sa gulat. Hindi ito kapabayaan. Ito ay sadyang manipulasyon. Ipadala mo kay Don Elias, sabi ko. At sa board, kailangan nilang makita ito ng eksakto kung ano ito. Tumango si Marcus. Gagawin namin ngayon. Sa hapon ding iyon, ang formal na audit packet ng amihan ay nasa daan na patungong Summit Horizons. Kumpleto sa mga lagda, timestamp at kumpirmasyon na ang mga binagong file ay nagmula sa autoridad ni Ricardo. Ang maskarang binuo niya, slide by slide, meeting by meeting, ay naghihiwalay sa ilalim ng sarili nitong bigat. At sa ayaw at sa gusto niya, kailangang harapin ni Ricardo ang katotohanang ibinaon niya. Ang emergency meeting ay nangyari wala pang 24 oras matapos ipadala ng amihan ang audit. Hindi ako imbitado, ngunit tinawagan ako ni Jake sa sandaling lumabas siya ng boardroom. Isabel, isang delubyo, bulong niya. Naririnig ko ang mga boses sa likuran niya. Mataas at natataranta, nabibiyak sa ilalim ng presyon. Pagkatapos ay humiwa ang boses ni Don Elias, matatag at malamig. Ricardo, ipaliwanag mo ang mga discrepancies. May kaluskos, utal, pagkatapos ay ang kakaibang sagot ni Ricardo. Ang mga log na iyon ay nakuha sa maling konteksto. Hindi lumambot si Don Elias. Na-trace ng amihan ang mga file sa iyong autorisasyon. Hindi konteksto, kundi kontrol, sumunod ang isa pang boses. Si Helen Rodas mula sa board, pinapatalim ang dagok. Nilinlang mo kami, Ricardo. Sa loob ng ilang buwan, sinubukan ni Conrad na sumingit. Hindi nilinlang ni Papa ang sinuman. Ang datos ay na-misinterpret lang. Umupo ka, Conrad, sabi ni Don Elias. Walang galit, utos lang. Ang iyong binagong workflow ay gumuho sa sandaling lumabas si Isabel. Ipinapakita ng audit na tinanggal mo ang mga kinakailangang hakbang mula sa isang kontratang sinusubaybayan ng gobyerno. Napigil ang hininga ni Conrad sa linya. Makatutulong sana siya kung hindi siya nag-resign. Pinutol siya ni Helen. Nag-resign siya dahil itinulak niyo siyang dalawa palabas, bulong ni Jake. Isabel, dapat nakita mo ang mga mukha nila. Ang isa pang miyembro ng board ay nagsalita sumunod. Si Conrad ay bababa mula sa lahat ng autoridad sa proyekto simula ngayon. Nauutal si Conrad. Hindi niyo pwedeng. Sinapawahan siya ni Don Elias. Si Ricardo Laksamana ay suspendido habang hinihintay ang buong investigasyon. Ang kwarto ay nahulog sa isang mahaba at mabigat na katahimikan. Halos maramdaman ko ito sa telepono. Ang kapalaran ay nagbabago. Ang mga reputasyon ay nabibiyak na parang salamin sa ilalim ng bigat. Pagkatapos ay may sinabi si Helen na hindi ko inaasahan. May utang tayong paumanhin kay Isabel Reyes. Bumuntong hininga si Jake. Lahat sila tumango. Kahit si Don Elias. Idiniin ko ang kamay ko sa aking dibdib. Pinapakalma ang sarili. Pinapanatiling matatag ang boses. Noted. Tinapos ko ang tawag bago pa umapaw ang emosyon. Ang katarungan ay sa wakas lumalabas na, ngunit hindi ko pa rin alam kung ano ang ibig sabihin noon para sa akin. Pinili ni Don Elias ang isang maliit na kapihan malapit sa Salcedo. Malayo sa mga salaming pader at sterile na conference room ng Summit Horizons. Pagpasok ko, nakaupo na siya. May isang tasa ng kape na hindi pa nagagalaw sa harap niya. Sumenya siya sa upuan sa tapat niya. Isabel, upo. Ginawa ko, pinapanatili ang aking postura. Kahit na ang kaba ay humuhuni sa ilalim ng aking balat, pinagdaop niya ang kanyang mga kamay. Hinarap mo ito ng may kahanga-hangang disiplina. Sinalubong ko ang kanyang mga mata. Hinarap ko ang katotohanan. Iyon lang, iyon. Sabi niya ng mahina, ang eksaktong kailangan kong gawin mo. Kumunot ang noo ko. Kailangan niyo akong umalis sa summit? Kailangan kita sa labas ng abot ni Ricardo. Sagot niya. Kung nanatili ka,
Ililibing ka niya sa ilalim ng sapat na mga maling trail para lituhin kahit ang board. Ang amihan ang tanging lugar na hindi niya kayang pakialaman ang trabaho mo. Hinayaan kong tumimo iyon. Ang pagbibitiw na naramdaman kong katapusan ay bahagi pala ng isang mas malaking plano. Isang plano na hindi ko alam. Nakasali ako. Lumapit si Don Elias. Ang katumpakan ay palaging lakas mo. Hindi ka nagpapalobo ng mga numero. Hindi ka naghahabol sa politika. Nagtatrabaho ka lang sa katotohanan. At bihira iyon. Nanatili akong tahimik, naghihintay. Naglagay siya ng folder sa mesa. Ito ay isang pangmatagalang independent contract. Magko-consult ka para sa amihan at para sa akin ng direkta, hindi bilang empleyado, kundi bilang kasosyo. Ang salita ay lumapag tulad ng isang matatag na pulso sa dibdib ko. Oo, tumango si Don Elias. Ikaw ang mangunguna sa operational architecture para sa mga intercompany projects na sisimulan namin sa susunod na quarter. Walang sabotahe sa loob. Walang pakikialam sa politika. Buong autonomiya. Huminga ako ng malalim, hinahayaang tumimo ang bigat nito. Hindi pagbabalik. Hindi pangalawang pagkakataon sa loob ng Summit Horizons. Isang bagay na ganap na naiiba. Isang bagay na hindi nangangailangan sa aking lumiit para mabuhay. Suriin ko ang kontrata ngayong gabi, sabi ko. Pinayagan ni Don Elias ang isang manipis na ngiti. Maglaan ka ng oras. Ito ang kinabukasan mong pipiliin. Pag-alis ko sa kapihan, napagtanto ko na ang paghihiganti na inimagine ko ang paglalakad pabalik sa Summit Horizons nang matagumpay ay masyadong maliit para sa buhay na nagbubukas sa harap ko. Pinirmahan ko ang consulting contract sa amihan noong isang tahimik na umaga ng Martes. Walang seremonya, walang kamayan, maliban sa mainit ng ngiti ni Dana. Ang lagda ay hindi naramdaman na parang pagtatapos kundi parang oxygen na sa wakas ay umaabot sa bahagi ng akin na masyado kong ginutom ng matagal. Nang hapon ding iyon, habang sinusuri ko ang unang yugto ng paparating na inisyatiba ni Don Elias, tumawag si Jake. Ang boses niya ay matatag, sa paraang hindi ko narinig sa loob ng ilang linggo. Opisyal na, sabi niya. Ang suspensyon ni Ricardo ay naging full termination. Labas na rin si Conrad. Sabi nila ang mga pineking ulat ay sapat na para pawalang bisa ang anumang apela. Bumuntong hininga ako ng dahan-dahan. Gawa nila iyon. Hindi akin. Alam ko. Sagot niya. Alam ng lahat. Huminto siya bago nagdagdag. Nagre-restructure ang kumpanya. Nire-rewrite ng compliance ang kalahati ng mga pulisiya. Sinasabi ng mga tao na hindi ang resignation mo ang sumira sa Summit Horizons. Ang mga kasinungalingan tungkol sa iyo ang gumawa noon. Ibinaba niya ang telepono matapos mangakong mananatiling nakikipag-ugnayan at sumandal ako sa aking upuan. Hinahayaang tumimo ang mga salita. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako nakaramdam ng paghihiganti o galit. Nakaramdam ako ng kalayaan. Dumaan si Don Elias sa amihan ng sumunod na linggo. Hindi siya kumatok. Basta na lang siya lumitaw sa pintuan na may parehong hindi mabasang kalmado. Nakakapag-adjust na? Opo, sabi ko. Mabuti. Sagot niya. May pangalawang kontrata na darating pagkatapos nito. Mas malaki. Ikaw ang mangunguna. Tumango ako. Handa na ako. Pag-alis niya, napagtanto ko kung gaano kakaiba ang pahalagahan nang hindi kailangang ipagtanggol ang aking lugar sa mesa. Hindi ko kailangang bumalik sa Summit Horizons para patunayan ang anuman. Hindi sa board, hindi sa mga nagduda sa akin, at hindi sa mga sumubok na palitan ako ng mga shortcut at apelido. Lumabas ako ng opisina at sinalubong ang liwanag ng hapon. Ang lungsod ay humuhuni sa paligid ko. Hindi ko itinayong muli ang kinuha ng summit. Nagtayo ako ng isang bagay na ganap na naiiba. Isang bagay na pag-aari ko. Dati silang umasa sa akin at nagpanggap na hindi. Ngayon, aasa sila sa mga sistemang nilikha ko nang hindi na nila ako kailanman kayang hawakan. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbabalik sa lugar na hindi ka pinahalagahan.
kundi ang paglipad sa sarili mong kalangitan.